Ginoong Jesus, nagsiling ka sa imo mga apostoles, lakat kamo sa bugos nga kalibutan, tudluin ninyo ang tanan nga mga tao, sang tanan nga gintudlo ko sa inyo, kag himua sila nga mga gintuton-an ko. Yari kami karon nga gabi sa sining programa, oras sang manugsabog, sa pagsabog sang binhi sang imo pagtulunan, sa panghuna-huna sang imo mga tumuluo. Ipadala sa amon ang Espiritu Santo nga sadtuanay imo ginpadala sa imo mga apostoles sa pag-iwag kag sa pagtuytoy sa amon pagpangabudlay. Tubtub ining binhi nga amon ginasabog karon nga gabi, magtubo sing malambo, magpamunga sing matinggas nga mga bunga sa Kristohanon nga pangabuhi sang imo mga tumuluo. Maria nga iloy sang mga apostoles, iloy manamon kag inspirasyon sang amon kabuhi, ubayiman kami sa sining oras sang amon pagsabog sang binhi sang mga pulong sang imo anak. Amen. Ang pagbasa sang santos nga ebanghelyo suno kay San Marcos. Si Jesus nagtabok liwat sa pihak sang linaw. Didto sa igad sang linaw gintipunan siya sa madamo nga mga tawo. Si Jairo, isa ka opisyal sa sinagoga, nagkadto didto kag sang pagkakita niya kay Jesus, nagluhod siya sa tiilan niya kag nagsagad gid siya pakitluoy. Ang akon anak nga dalagita nagahimumugto, kadto iman siya palihog kag tandugas siya sang imo makamot agud magaayo siya kag mabuhi. Dayon si Jesus nagupod sa iya. Madamo gid nga mga tawo nagsunod sa kay Jesus sa bagay nga nagaginutok sila sa palibot niya. Sa nagahambal sini si Jesus, may nag-abot nga may sinugo alin sa balay ni Jairo kag nagsiling sa iya, napatay na ang imo anak nga babayi, nga pabudlayan mo pa ang manunudlo. Si Jesus way nagsapak sang ila ginsiling, kundi nagsiling siya kay Jairo, hindi ka magkahadlok kundi magtuo ka lang. Dayon wala siya magtugot bisan kay sino sa pag-upod sa iya, luwas lamang kay Pedro kag sa mag-utod nga si Santiago kag si Juan. Sa pag-abot nila sa balay sa opisyal sa sinagoga, nakita ni Jesus ang mga tawo nga nagaginahod, kag nabatian niya ang mabaskog na hinibi kag mga panalambiton. Nagsulod siya kag nagsiling sa ila, nga nagakinagula kag nagahinibi kamo. Ang bata hindi patay, kundi nagakatulog lang siya. Ginkadlawan nila siya, gani ginpagwa niya sila tanan, kag gindala niya ang amay kag iloy sang bata, kag tatlo ka mga gintutunan, kag nagsulod sa kwarto sa diin ang bata na hamyang. Ginuyatan niya sa kamot ang bata kag nagsiling sa iya, Talita kum, nga kun sayuron, inday, nagasiling ako sa imo, bangon ka. Sa gilayon nagbangon siya kag naglakat-lakat, nagaedad na siya sing 12 ka tuig. Sang mahanabo ini natingala gid sila, pero ginpaandaman gid sila ni Jesus nga hindi magpanugid bisan kay sino, kag nagsiling siya, pakan-a ninyo siya. Mga utod amo ini ang pulong nga ginsabog sa oras sang manugsabog. May daiton nga pagpanamyaw mga utod ko kag hinigugma sa sining ikanapulo kag 3 nga Domingo sa ordinaryo nga panahon. Ang aton santos nga ebanghelyo ginkuha sa ebanghelyo ni San Marcos, kapitulo 5, mga bersikulo 21 tubtob 24 kag 35 tubtob 43. Ang aton santos nga ebanghelyo subong nga adlaw napatungod sa itabo sa tunga ni Jairo, isa ka lider sa sinagoga, sa atong Ginoong Hesukristo, na hanungod sa pag-ayo ni Jesus sa iya 12 anyos nga bata nga babayi. Si Jesus nagsiling sa bata,
talita kum, buot singganon, inday, bangon ka. Mga utod, duwa kabutang aton pamalandungan subong nga Domingo, kagkabay dalon naton sa aton pagpagabuhi sa adlaw-adlaw nga tanan. Una, ang paghigugma. Ikaduwa, ang bunga sang paghigugma, amo ang pagtuo kag pagsalig. Mga utod, tandaan naton nga sa matag adlaw-adlaw nga tanan, may mga bagay nga hindi naton kontrolado. May mga bagay nga hindi suno sa aton gusto apang nagakatabo tungod kay inikabubuton sang Dios para sa aton. Tanaw naton nga isa ka pangulo sang sinagoga, wala na kahibalo nga sa subong nga adlaw ang iya bata magataliwan. Apang sa iya dako nga paghigugma sa iya bata, nagluhod siya sa atubangan ni Jesus kag nagsiling nga ayuhon ang iya bata. Mga utod, iban sa aton kaangay man sini ilabi na gid sa aton mga pinalangga sa kabuhi nga yara sa tion sang ila kamatayon ukon sa tion sang ila masakit ukon sa anuman nga makabudlayan sa kabuhi. We become intercessors for our loved ones. Kag ang paghigugma nagatulod sa aton nga magsalig sa mahal nga Dios. Kag ini mga utod ang nangin resulta sang iya pagsalig sa mahal nga Dios. Si Jesus nag-ayo sang iya bata. But Jesus did not simply heal her child, kundi nga ginhatagan si Jairo sang isa ka pahanungdan na hanungod sang kun ano gid bala ang matuod-tuod nga pagtuo. Ang matuod-tuod nga pagtuo nagadala sa aton sa pagpaubos. Nagluhod siya sa atubangan ni Jesus kag nagpangayo sang bulig. Mga utod, kung matuod kita nga magintuton-an Jesus, kaangay kita kay Jairo nga mapainubuson nga nagapangayo sang bulig. Hindi lamang para sa aton kaugalingon, kundi para man sa iban nga tawo. Ang aton pagtuo nagadala sa aton hindi lamang para sa aton kaugalingon nga kaymayaan, ukon para sa aton lang mismo kaugalingon nga kaluwasan, kundi ini man nagatulod sa aton nga magpangamuyo para sa iban. Karon mga utod, dumdumon gid naton nga sa aton pagpauli, sino bala ini mga tawo nga dapat naton pangamuyuan kag pangayuan sang bulig sa mahal nga Dios para sa ila kaayuhan, para sa ila man nga kinahanglanon sa matag adlaw nga tanan. In the end, faith is always leading us to remember others in need. Gani sa sining tion sang COVID-19, isa sa mga dako naton mabulig para sa mga nagakinahanglan, amho ang pagpangamuyo para sa ila. One simple prayer is already enough kung hindi man kita makabulig, pinansyal, o kon material. Gani, bilang isa ka katilingban, maghalad kita sang pangamuyo para sa mga labing nagakinahanglan sang aton bulig, ilabi na gid ang pagbulig sang mahal nga Dios. Kabay pa. Ini ang inyo alagad, Brother Red Antabat, sang Arkidiocese sang Haro, halin sa parokya ni San Antonio Abad sa Tubungan, padayon nga nagapabilin sa inyo, sining mga matahom nga mga tinaga, halin kay San Pablo nga Apostol. Everything is grace. Ang tanan, grasya. Welcome back diri sa aton palatuntunan ang oras sang manugsabog, and I am happy to welcome you diri sa buhi nga pulong nga portion. Ini si Elsa Subong, may gugmaon ako nga nagatamyaw sa inyo, and I am happy and privileged to be back again. Nagapasalamat man ako sa padayon ninyo nga pagsakdag diri sa aton programa ang oras sang manugsabog. Kaupod man naton diri
ang aton na mga friends, ang aton covenant partners, ang aton na mga volunteers, and most especially ang Archdiocesan Social Communications Commission under Father Angelo Colada. Now, I'm happy. This time, abi ninyo, kadako gisa na batyagan ko man nga kalipay kag I'm sure that God must be directing us into this kind of discussion in this edition because sa pihak sang kasakoon sini, sa pihak sang kadamuon sang commitments sini niya, she makes herself available for the program. Kag nakahibalogid kita, kag nakabatsyag kita karon nga ang pulong sang Ginoo nagapabilin nga buhi sa tunga naton sa pihak sining kabudlay sang panahon. And for the first time ever diri sa oras sang manugsabog, diri sa buhi nga pulong, we are happy to have a police officer with us. Kaya hindi lang police officer, isa siya kababae. And it's not always that we have among us, there is sa aton palatuntunan sa mga religious programs naton, that we will have somebody from the police ranks. Amo na gani ginahambal naton nga sa likod sang uniforme, sa likod sang mga rangko, sa likod sang mga designations, masiling naton there is a human being. And at this point, sa likod sang behind the ranks, behind the designations, and behind the uniform is a police officer. I'm happy to welcome here, diri sa palatuntunan, wala sang liwan. I'm sure she is very familiar to, kung hindi man sa tanan sa aton, majority of us. We hear her every now and then. Police Captain Sheila May Acanto Sangrines. Now, kumusta ka, Captain Sangrines? Of course, na-miss ko gid ikaw. No, we have been together when I was still with the PIA. Wakat namin isa nga to na working relationships. And I feel very happy to have you here again and to see you again in person. Actually, Ma'am Els, we were together since ang ranggo ko is police officer 1 pa lang and I was with the women's desk. Okay, yeah, no? Duman ko sang una. I think sa women's desk. I think may isa ka pa ka-program sang una sa may Mandurriao. Yes. Nga nag-guest man ako dito and I was a young police officer at that time. Still sigol. Kay Gani, no? P1, police officer 1 pa lang ako to sang una. And tama ina, dako man ang bulig sang PIA sa ako, we've been together sang gina-assign kita as a spokesperson Yes. sa Region 6 and now dili na subong nagapangalagad naman sa Iloilo City Police Office. Okay, you're OIC, no? For the Iloilo City Police Station? What do you call that? Yes, so sa ICPS? Station 1, no? Station 1, okay. Iloilo City Police Station 1. And So still muna sa city proper spokesperson, nga police station and at the same time kay wala pa man sing magkuha sang pagka PIO so tigin sustener ta na lang anay na in current capacity actually. Okay. So thank you very much, Gid, for being here. No, it is really a privilege. Kaya I consider this a gift, no, of the faith. Now, siguro makapamanggot man kita at this time, no? Well, pila ka tuig ka na nga nangin pulis, Captain Sangrines? Well, actually, nakadibu na ko, Ma'am Else. 18. Oo, going to 19 years na kami. Grabe, Kay, no? just a brief background, pagka-graduate ko sang una sa Did West. you really intend, by the way, to become a police? No, woman? I think this is In the police, this is God's destiny, calling for me. Kaya ang handom ko kaguna is mangin doktor gid Ma'am Els. Okay. And that's why nga nag-enroll ako sa West as BS Biological Science, no? And then amo lang to pagka-graduate naton kay though there's a sudden change sa mga plans kay being the eldest kag to medyo plupigado man kita gid, no? At the time I'd rather choose the practical decision nga siling ko mangita na lang trabaho. Actually, wala gid, no? In the beginning, wala gid ang siling ara na yung dughan ko sa pagka-police, no? To serve, no? Really. Galing kati, eventually, I was with the PNP at the age of 21, the youngest, no? Among the police trainees. Ginpili mo na magsulod sa police then after graduation.
Or somebody invited Actually, you? may nag-ano sa Somebody akon, encourage you? nag-encourage sa akon. And because of the motivation nga makakuha lang anay okay. ubra at that time, no? Okay. Para siling ko mabuligan ko akon mga manghod, Mhm. pa-eskwela. So amo to actually ang nag-motivate sa akon nga siling ko, sige I'll be willing to submit myself sa rigorous training sang PNP just for the purpose nga siling ko makaubra, makaubra. and at the same time siling ko it is still the plan ara pang magdoktor siling ko no ko kay ara na ko sa PNP I could proceed no Sa sa gihapon sa medicine. medicine kasi siling ko I'll try to make a way nga mag pa-assign sa medical. Kaya may medical mo, amo tong doon na-convince man ako bala nga mag-apply. Kaya may regional health service nga office sa PNP which is the medical and the dental. So siling ko, dito ko sa medical. And then siling ko, base may chance, makaproceed pa kuya sa akong gusto gid nga mga doktor. Doctor. Paano ka nag-cope, no? Kay rigorous ang training to be a police person. Kag babae ka pa, no? Actually, there was a lot of discouragement at that time, Ma'am Okay. Els. Especially sa mga family ko. Kay, balamusang una, no? I must say nga hindi manami ang imahen sang pulis. And more so sa babae. According sang akon nga, kaya nga mga relatives kag mga close friends, though fresh pa sa mind ko siling nila, maano kaya sa pulis, no? Siling niya mga babae dito, matimpla, himuon lang ang sekretarya, matimpla lang sang kape. And siling nila, hindi manami, no? Ang pagka-pulis, you are an honor graduate sa isa ka presyoso nga University. eskwelahan, and then you will just settle, no? Dira sa Philippine National Police. Okay. Dira pagid ako na challenge. Siling ko, I'll prove you wrong, no? Siling ko, tistingan ta kag hibaluon kung ano gid bala ang PNP, no? Nga as an organization and how would they treat the women, police officer Okay. nga ara sa ila. And true to my instinct, no? Ako ya proud gid ko man kasiling nga ang organization is more than sang mabatian lang kag mahibaluan sang tanan nga daw hindi manami. Actually, I'm thankful nga na belong ako. I had the privilege nga maka-join sa Philippine National Police. Okay, to hear that from a woman, siya do ka-encouraging, no? Because nowadays, ang ginadwell na lang naton is that may police nga nag-misbehave dito, may police nga nag-amo sinidira. But by having you here, I'd like to change somehow nga ang Ginoo bala ara sa kabuhi sini mga pulis naton, in spite of the fact nga kung kay isa malisa sila, but the more nga we should be helping them to be into it. But I'm interested in actually Captain Sangrines, friends gid kita. Kilala, as you have been saying, upod kita in many tasks, many projects. Now, as a family, kaglabi na gid kay sang una kay normal lang ya ang sitwasyon mo, wala ining pandemic. Daw paano mo i-compare ang kabuhi mo subong bilang isa ka asawa, bilang isa ka nanay, and at the same time doing your job? Actually, tamang kalayo gid no, Ma'am Els. Because as they say, maluwas sa nga pandemic nga situation subong, ti nang siling bala nila, great power comes great responsibility. Although my husband is also a police officer, pero undeniably, mataas ang rangko ko sa iya. No, opisyal na kita ya. And you work hard to it bala pa asa malabot mo man ina nga Yes, no? yes. I'm sure. Kabalo ka man siguro sang una sa aton mga light moments sa mga conversation nga ara na ko sa service, nag-eskwela gid ako ya for another course. That is BS Criminology. Okay. Sa UI FENMA na sa karon. And nag-ano gid ko ya. The feeling sina nga daw ginhimo mo gid nga worthy ka gid. Kag may training ka gid yes, sa pagka-pulis, no? Siling ko ng kinanglan ko gid nga mangin license nga criminologist. And siling ko ng gusto ko man no nga tanan pa pwede ko nga mahimo, ma-contribute
sa PNP, maubra ko. So in the beginning, I must admit nga, it's more of personal. Kay ti, gusto mo makatrabaho. Natural. But later on, as you learn to love, dira mo nakita gali nga, the organization, dira gali nag-fit in ang ginatawag mo nga passion. No, you learn to love the work, and then siling ko, ay, really, it's a great honor, no, and privilege nga, kung magabala, you will be provided with everything, and at the same time, matagaan ka tsansa nga makabulig, because the mandate of the PNP is to serve and protect the people, and then it so happen, amo na imo yung trabaho. Gani. So para sa akon, baka kanami niya, no, kay, although, ang gimo ginabuligan, kliyente mo, trabaho mo na iya, but, you know, the kwan bala ng the good vibes and positivism ang ila bala nga kung magpasalamat sa imo ang daw for me daw it's more of indulgence nga ibalik sa imo nga daw wala na to gani no, naging obra mo lang ang trabaho mo, but at the end of the day madamo ka sang nabuligan, madamo ka sang napasalamatan, madamo ka na inspire kay oo, kay mga kabuhi nga na-touch ikaw. Kung madumduman ko, I was the first, no, nga women nga police officer sa Haniway, no, kay ati taga Haniway gid kita, no, formerly na kanto. After ko nagsulod, kadamo gid yaya ang mga babayi, and any 4-year course nga graduate nga nag-try Nagsulod. man, no, nga magsulod sa pulis. Sa pulis. So kung ganito, hindi ko na sila makilalaan, Ma'am Els. And daw kita man ang nagbukas pagid sang puwerta sang organization para sa iban To nga show mga to them- aspiring nga maggusto to show to magserbisyo. them nga muli ang pulis nga trabaho kag commitment kag vocation kag para man ini sa isa ka babae pareho nyo. Family woman, kay you're a wife and you're a mother. How do you adjust now, no? Siyempre mas sapo sa una nga wala pandemic, di ba? Yes. Karon, the Actually, children are in the house. Actually, ang Pareho pa ka mga pulis. always kung ginapasulod, Ma'am Els, is no matter what, dapat you remain humble and grounded. Nga, despite sang pagtingwa mo, nakita ko gidya nga always hindi gidya magkalipat sang Ginoo. Kay kung paminsaron mo lang, very taxing, kagabudlay siya i-manage, i-handle ang role mo. Kay at the end of the day, ang balunta na gidman sa office siya, you're the boss, no? You can direct everything, pwede ka kasugo. But it's very Pagpulit clear, mas balay it's mo. very clear, no? Pag abot sa balay, I have to to focus nga kinanglan ko i-play ang role sang isa ka nanay. Kitayain ang pagpuli taya. Mahimos kita tinguan tayo matigang, madigamo, hinion kung kabataan nga magbulig kung wala nga akong helper kiti at times hindi pa siya available. And I have to attend, no, sa 2-year-old ko nga Yes, may anak ka na child, young, no, no? ikatatlo ko. And then maluwas sina, you have to play a role as a wife sa husband mo. Kung kaysa human na sayam, daw tungod balasang kakapoy man, may mga best nga nga mood swings ka man. But kung kaysa bala, nang gaka-guilty kagid ya Ma'am Els, no? Like maakigan mong mga bata. Yes, no. And do ka impatient sa imo bala nga ti kondo hindi ka malang kapoy, matolerate mo man. In fact, enjoy kasi nga. And even sa husband mo, no, ang panabat Imagine mo, mo. pareho pa ka mo nga sa police, no? Oo, so siya he can go Isang home temprano. Isang tuod may rangko ka, pero in the house, you're still the wife and you're still the Yes, mother, oo. no? Ara kagid ya, you have to submit nga ti ikaw yang may mga gusto sa mga bata mo ya nga bisan ano ka sako kung pwede pa lang lutuan mo gid sila, himusan mo sila, ano, daw mga muna. And then of course sa husband mo kinanglan tagaan sang tiyempo, and of course like sa mga kabataan. So gina make sure ko gina maximize ko gid na every time nga makatagaan ako chance nga makapuli, no, and makaupod akon pamilya. So ga-spend gid ko, gina-maximize ko gid na ang tiyempo nga bisan makabanding lang kami, no. Makaligid-ligid lang upod, makupan mo sila, mahag mo sila.
because do kalain gid man niya ang presence. Ang presence ang isa ka nanay, although nga mapaintindi mo man nga it's for them, no, kay you earn for a living for them, for their future, pero ti lain gid ya, no, ang presensya mo ya. Kay subong pa naman nga pandemic, and I'm sure ang exposure sa mga pulis syempre sa kadamaan, no, and that would be challenging also to see to it that your family is safe. Yes, actually ang siling ko gani, and I would always say this sa mga personnel ko man, siling ko, it would be better, siling ko nga magpulaw bugtaw kita, magpakapoy kita, ma-exhaust kita, basta at the end of the day kabalo kita nga ang aton nga naa kumbaga ginasakripisyohan para sa kaayuhan sa mga pumuluyong Ilonggo, and at the same time kabalo kita nga safe ang mga tao, safe man kita, safe man ang pamilya ta, pagpuli ta. So ko okay lang ni nga masakripisyo ta so long as kabaluban kita, mapatsyagan man naton nga wala kita ginapabayaan sang Ginoo, especially on the physical side, no, nga hindi kita bala mag-back down. Amo gid ang pinaka-importante. It's nice to know nga you feel something like that, no. Kay ti gusto na when all things fail ang nila gani kapyot ka gid sa pagtuo, kay kapyot ka gid sa Ginoo, no. And we are so happy. Syempre do you still have time to pray as a family? Kay ti amo nang kinahanglan man abi all together. To be honest, hindi kami kung kaysa makadululungan gid Ma'am Els, no. But ginatinguhan gid nakon ina kag ni sang akon husband nga on a Sunday kung kaisa bala nang hindi na kami makaupod simba kay because hindi man madala ang mga bata sa simbahan. So we sa lulupod kami mamati. Dahil ginapatukar ko ng mga online masses, kung hindi man live, kundi ang mga sa FB, no? FB page, nga mga kwan. Streamline. Oo, ginapatukar ko na sa balay. Sorry. And then, before magtulog sila kung gabi, ginaano ko na sila nga mag-lead for the rosary, nga sila. Kay, for me, ara kami kagwala, importante nga may Ginoo sa kabuhi nila. Kay bisan kay kun kay sa gabi halos 24/7 ang trabaho ninyo. Kag wala labot sina ang nakita ko pagid nga major concern sa ila is most of their time ara gid sa may internet gadgets. So kaayo gid ako na ang mga bata wala naman may ma-over sa kami balay, ni although hindi man perfect ugtas gid kami I think all parents set kami sa rule na kung prayer time, patay anay ang gaming, ang cellphones. Kaya it's God's time, kagamay man lang sa ginapangayo. So muna ginatry namon encourage sa mga bata. And besides the online classes sila, no? Yes, oo. May ara sila How online classes. How do you cope with it? Kasi wala ka mo sa inyo balay. And how do you tend to supervise ang mga classes ang kabataan? At least tender years sa ila kay mga gagmay pa. May ara ka na dalagita, ano? Yes. Yeah. Prior man abi nga nagbalik ako on active duty. I was with them sang mag-start ang pandemic, ang online class. So you were supposed to be on training. Yes, oo. And doon na plaster ko na ang system, ang setup, and they have to stay sa isa lang ka room so that nga ang magulang makita niya ang manghod, and then ang manghod naman at the same time mapanilagan niya man ang magulang, no, so that isa sa ila makaubra man report. Okay. But of course we make also arrangements sa husband ko kapin pa sang nagbalik na kita duty nga well, you know what, medyo mas dako ang responsibilidad naton, and the organization deserves nga mag-demand because kati nag-officer kita ya. And the nature of your job yes. is So kami arrangement nga, so ikaw ya kay you have the hindi man nga amugid na ka ang luxury of time, pero at least bisan pa paano may panahon siya may tiyempo ka gamay. So ambal ko ang akon kakulangan, you have to fill in. Kaya hindi mo na mabalik ang tiyempo nga gagmay sila, and then you fail to supervise, you fail to guide our children. So kinahanglan mag-complement kita kung anong kakulangan nako na sa mother, ipunan mo, because kung wala sing father or father figure, parents sa kabataan, wala sing may magiya sa ila, especially sa social media, no? Kay
wala sing may ma-screen nga iniya fake news, wala sing may ma-reinforce ang explanation. So siling ko i-check gid. And maayo lang man kay kinanglan mo gid man maistoryahan ninyo as a couple. Oo. And syempre ang career naton daw should not be made the pursuit of our career should not be made as an excuse for failure nga ma-supervisean ka magayda ng kabataan, no. It fills me with joy nga mabatian sa isa ka policewoman nga ang duty kag ang trabaho daw halos labaw sang sa ordinary nga mga empleyado nga still would have time to deal like that sa mga kabataan. I think siguro, as you have mentioned, Ma'am Els, Oo. siling ko gani, ginakabi ko gani, kuni ang akon nga profession nga isa ka gift. At the same time sa a vocation siguro. Yes, no? a gift and a vocation. Kay sa akon lang human understanding, sa akon lang personal nga gusto ko yung magdoktor. But I think ang Ginoo nagpreparar sini kag nagplano para sa akon nga diri ako mangin mas effective, no, kag mas makakontribute sa kung anong ara sa akon. So para sa akon siling kuti, I was blessed and guided kag bilang balik ko man pasalamat ko kay daw nakita ko man nga klaro na sa akon nga this is God's plan nga diri ako sa PNP. Kay kun ka isa gani kasiling man kita kun and we wonder, no, kung paano ang Ginoo nagari-direct sang kabuhi naton. Yes, oo. Not really into what we want to, but sometimes in a better way. Pero at this time siguro, Captain Sangrines, kung nangin doktor ikaw, terribly at the time, in this time of pandemic, can you imagine, ang trabaho mo? Oo, gani. Gani, kung nangin doktor And, ikaw, daw halos lang, no? Pero nalipay man ako, no, kahit seeing may mga batchmates bala nga mga doktor na gidya sa mga nagkalain-lain ng hospital, and may mga ila yung specialization na in fact iban sa ila nangininang kag ninong man sang akon kabataan. So nalipay actually gid ako, and na-realize ko nga siguro nang medyo mabudubudlayan gid man ako kung nagdoktor gid ako kay after 18 years ang munigali may pandemic. Ang demand sa kabuhi sang doktor, so basi wala man ako nakakope because nga ti daw lain yang akon nga linya. So generally mambal mo na gid siya nga in the fullness of isang imo nga career iya kasi imo nga kabuhi and your fulfillment as a person diri sa pagkapulis nimo nakita ina. Yes, Ma'am In Els. spite of the fact nga syempre balaan ko ang challenges ang kabudlay ara gid eh. Yes, so ang challenge ara gid sa gihapon kag para sa akon daw diri ako natagaan gid sang dako nga break. Ano kung madumduman mo nang bago pa lang ko to sa PNP daw gintagaan ako signs ang Ginoong magpadayon gid. Okay. Because with the rank Is of that so? police officer 3 at the time, I was awarded nationalist kaduhagid ka beses ako nagpamalakanyang. And do dito ako nakapaminsar nga ay hindi ako gali dapat maguntat, no. Hindi ni dapat nagauntat nga sila nga gin-recognize ka lang sa imo nga trabaho, but kinanglan mo ni balikan pagid sang mas manami nga trabaho kay you were recognized by the two presidents, no, former President Arroyo and former President Aquino. Oo. So siling ko without knowing it gali do kadamo sang mga ginbulig sa ako ng profesyon ko, kadamo ako sang natandog ng mga kabuhi, and I was appreciated. So it is but just fitting kinahanglan ang pagid na iya dublihon with or without the awards padayon gid kita nga magserbisyo kag magbulig, especially to the less privileged kag mga kuan nga mga tawo, mga helpless. Yes. And to think about that nga ang achievement mo comparatively abi masiling mo na nga hindi ka man magpati nga ma-achieve mo ni and you will be recognized for it, and at the same time na-perform mo ang imong role bilang asawa kag bilang nanay sa isa ka pamilya. Sometimes ang iban maka-perform lang sang nami kung wala sila sang mga gina-attender ka ginaasikaso nga mga kabataan. Labi na gid ikaw nga may gamay ka pa nga bata. Now to be doing that and then balancing it is really, I think, superb.
Excellent. Well, kung tanawon mo, Ma'am Els, medyo naulihin ako sa mga batch ko nga mga officer. Kay at this time, ang akon nga mga nadungan nga officer is Medyo promoted taas-taas na na, as oo. major. Nagpaulihi kita iya because of the children. Of course. Actually, I made a lot also of sacrifices. Oo, nag-anak Kag ka. decisions. Oo, Nag-anak ako. And ang nakita ko lang gidya is there was a message or a sign na nagkadto sa akon nga ubrahon mo lang ang ubra mo bala no. Sa imo nga facing ang Ginooya may ginaplano gid para sa Nagaupod sa imo. imo. Yes, hindi mo Along the kinahanglan way. nga mag-compete no. Ay, good. Hindi mo kinahanglan mag-compete, hindi mo kinahanglan mag-tanaw to sang panglakaton sang iban mo nga mga officer. But imo lang bala self ang Imo baseline iya nga mo. journey, ang imo nga Pamilya sentence. mo kay eventually ang imo mga handom, ang imo gusto malabot sa tsakto nga tiyempo and at the right timing. And wala na siya sila nga nakuha ko ya overnight nga mensahe and ginabalik ko na Meaning? sa divine intervention or Oo. guidance, guided ka bala. So you were discerning as you go along, hindi bala, no? You were listening to the voice of the Spirit. Yes. You oo. you were taking your life, taking your journey a step at a time. Yes. And oo. along the way, wala mo ginbuhi ang pagtuo, wala mo ginbuhian Oo. ang imo nga pagtuo. Actually, very career-oriented ako. Kati, sa tuod lang, sa West, bala mo nami man, no, ang aton nga nangin foundation sa West. You tend to anugid for excellence. Okay. Yes, so career-oriented. Amugid na iya ang pagsulod sa PNP. But, nagbag-o gid ina, no, kang sang mag-settle na kita kag mag-ara na sa pamilya. I was thinking, ati maigod na lang bala. Come what may. Mapadala na lang Yes, sa kung, kwan. kung time na nga ma-promote, ma-time nga hindi, amo na lang na bala. But, ang point ko naman is, kung kinanglan, gid man i-balance. And you have to pray, kag to think, decide kung ano mga priorities mo in life. Would you rather choose nga mag-marathon kagid sa career mo? And then, ang kabataan mo, pamilya mo, mabilin sa tabtaban. So, may mga amo ako sina nga mga decision points, decision nga, nag-decide gid ako nga, at the end of the day, really, no, family matters. And at the end of the day, siling ko, ano pang lagson mo nga sobra gid nga kuan sa career mo, material possessions nga, ang imo gid ya, ang kalipayan mo as a person, as an individual, is yara sa mga pamilya mo, sa tao, sa palibot mo. Kung ut-uton ina, kaunon ina, ang imo tiyempo, ang imo panahon, no, sa paglagas nga magsaka, and then makita mo, kadamo, kagali na nalipatan, napabayaan, Very na left essential behind. things, no, sa kabuhi. Yes, no? so, so may mga amusina nga mga mensahe sa akon, that is why nga siling ko, take it one at a time. And as always, pray, and pray, pause, and then before you Think. decide, you know, so amo na siling ko, my life is not perfect, pero kung kunong ara sa akon is doon ara na abot sa punto nga if things goes well nga magsigi-sigi lang, doon ara na kita sa punto nga this is it na, hindi na kita magpangayo sang sobra-sobra pa sa Ginoo. Kagabi mo, matahom ina, no? And I think you will not be caught unaware in life later on nga sa pagligad sa mga panahon, nagligad na, nag-advance na kita sa edad, and all of this a sudden, tapos na ang term of tour of duty mo, and where will you go back? Diba? Yes, oo. Where will you go back? It's in the love of the family Yes, that oo. you nurtured. Di daw katahong good katama ang mga amo na bala nga pananawan, no? Amo na ganambal ko diri sa programa, I will bring in a policewoman. Kailan tawo naton nga naibalan ko gid nga behind the ranks, the designations, no, the uniform, may ara da isa ka tawo, may ara the human being. There's a human heart beating and seeking release sa iya bala nga kaugalingon sa pag-bring about the giftedness in her
or in him para nga ma-praise niya kag mag-glorify niya ang Ginoo. Now at this point, Captain Sangrines, do you have challenges? No, I'm sure madamo kita ma-invite nga mga police and police women to watch this program. Kag sa aton man publiko, syempre, what are the things that you want to tell them? Siling gani isang-isa namon ka Officer Anay, just do your job, no? And secondly, always sa PNP, kung nara ka sa PNP, you know the risk is double as compared sa iban nga mga profession. But para hindi kita madula, always, no, ara lang ang Ginoo sa aton nga kabuhi. Hindi man kita perpekto, kag kabalo man ang Ginoo, ang importante nagapalapit lang gid kita sa iya. Kag always ang focus naton nga makabuligid kita, no, kay for me isa sa manakita ko nga na ineffective sa akon pagpanirebisyo is always ginapaminsar ko ang amon sitwasyon sang una nga ako balaya ordinaryo nga tao, and I was dealing with the police officer, and it was not a good experience, but amo to siya ang the twist sa life ko nga, if I'll be given a chance nga mangin isa ka police, a person in authority, I will do the other side, the other way around. So that's what I'm doing right now. Okay. Gusto ko bala ng pagwa sa office, pagkagwa sa akon, he or she is a client nga satisfied, kag-relieve, no, kung may mga problema man siya. Okay. Now, inspiring katama ang aton discussion sa sini nga tinion diri sa oras ang manugsabog sa aton portion ang buhi nga pulong. And I am always happy and grateful that Police Captain Sheila May Acanto Sangrines have given us the time to be here with us. Salamat gid Police Captain Sheila May Sangrines. Congratulations on your endeavors, and we will be back para nga diskusan naman naton kung paano ang mga pulis naton naga-maintain kag naga-balance man sang ila kabuhi, especially in this very challenging time. Thank you very much for watching and for joining us. Thank you very much again, Police Captain Sheila May Acanto Sangrines, ang Iloilo City Police Police Station, and the spokesperson of the Iloilo City Police Office. Thank you very much. Si Elsa Subong diri sa buhi nga pulong sa oras sang manugsabog. Salamat sa imo, o Dios nga may nga nagtugas sa amon. Salamat sa imo, o Dios nga anak nga nagtubos sa amon. Salamat sa imo, o Espiritu Santo, sang imo pag-ubay kag pagpasantos sa amon. Salamat halangdon nga Santissima Trinidad, sang mapuslanon kag mabinungahon nga kabuhi nga imo ginhatag sa amon karon nga adlaw kag sa tanan nga adlaw sang amon nga pagkabuhi. Karon umabot na ang oras sang amon pagpahuway. Sa imo mga kamot, halangdon nga Santissima Trinidad, amon ginatugyan ang amon lawas kag kalag. Kung may mga sala kami nga nahimo batok sa imo kabubuton, patawara kami. Ipadala ang imo anghel nga manugbalantay sa pagbantay sa amon mahamuok nga katulugon, tubtob nga magbugtaw kami liwat sa pagdayaw sa imo kag sa pagpangabuhi suno sang imo santos nga kabubuton. Amen.